Napili ang contractor para sa dating 486 na milyon pesos development ng Sangley Point Airport na magdisenyo at magtayo ng mga bagong istasyon para sa EDSA busway sa halagang 251 milyon pesos. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang tagabuo ng proyekto ng Sangley Point International Airport, SPIA, na kinilala bilang Indian firm na GMR, ay nagpapalawak sa pagbuo ng mga pangunahing pampublikong infrastruktura ng transportasyon, kabilang ang mga pangunahing istasyon ng busway sa Metro Manila tulad ng sa Monumento, North Avenue, Guadalupe, at ang bagong SM North EDSA Concourse. Ang Unimasters Conglomeration Incorporated, ang contractor ng 486 na milyong pesos upgrade para sa Sangley Point Airport ay pumasok na rin ngayon sa paggawa ng mga bagong istasyon ng bus. Nanalo ang Unimasters sa 251.06 milyong pesos kontrata mula sa Department of Transportation, DOTR noong huling bahagi ng December 2025. Ang proyekto ay nakatuon sa pagdidisenyo at pagtatayo ng 3 bagong istasyon ng busway sa mga sumusunod na lugar. Layunin ng mga bagong istasyong ito na mapabuti ang serbisyo para sa mga commuter sa EDSA at pagdugtungin ang mga puwang, gaps, sa kasalukuyang sistema, tulad ng sa pagitan ng Ayala at Taft Avenue. Bukod sa mga istasyon, gagawa rin ng kumpanya ng mga bagong footbridge na hiwalay sa mga istasyon ng MRT3 upang mas mapadali ang paglipat ng mga pasahero. Inaasahang masisimulan ang konstruksyon ng mga istasyong ito sa unang quarter ng 2026. Habang ang Unimasters ay nakatuon sa mga istasyon ng bus, ang mas malaking proyektong Sangley Point International Airport, SPIA ay kasalukuyan namang pinamamahalaan ng isang hiwalay na konsorsyum, kabahagi ang Cavitex Holdings at Samsung C&T, na nakatakda ring magsimula ng konstruksyon sa unang bahagi ng 2026. Samantala, matapos ang isinagawang EDSA rehabilitation, muling binuksan ang mga exclusive inner busway lanes ng EDSA busway para sa normal na operasyon noong January 5, 2026. Samantala, natapos ang unang yugto ng rehabilitasyon na sumasaklaw sa bahagi ng Rojas Boulevard hanggang Orense sa Makati, kasama sa ginawa ang paglalagay ng bagong asphalt overlay gamit ang Stone Mastic Asphalt, SMA, technology mula sa Japan para sa mas makinis na kalsada. Bukas na ang parehong northbound at southbound lanes para sa mga awtorisadong pampublikong bus. Ayon sa DOTR, layunin nito ang mas mabilis at komportableng biyahe para sa mga commuter na pabalik sa trabaho at eskwela matapos ang holiday. Nanatiling eksklusibo ang busway para sa mga bus, mahigpit na binabantayan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation, SAICT, at MMDA ang mga pribadong sasakyang papasok sa lane, at patuloy ang implementasyon ng No Contact Apprehension Policy. Kahit bukas na ang busway, magpapatuloy ang rehabilitasyon sa ibang bahagi ng EDSA sa loob ng susunod na 4 hanggang 8 buwan, upang hindi makaabala sa trapiko. Ang mga trabaho ay gagawin lamang mula 10 PM hanggang 4 AM araw-araw. Samantala, dahil sa ulat na isang dredger, sasakyang naghuhukay, na galing China, ang Kangling 539, ay gumagamit ng mahigit 30 magkakaibang pangalan habang nagre-reclaim sa Manila Bay. Inutusan ng pamahalaan ang Philippine Coast Guard, PCG,
na inspeksyonin ang lahat ng dredger doon para sa legalidad ng kanilang pag-ooperate, pagmamayari, at pagpaparehistro, lalo na't dapat Pilipino ang mga crew at may 60% Pilipinong pagmamayari para sa mga operasyon sa Pilipinas. Isang Chinese dredger, ang Kangling 539, ay naobserbahang nagpapalit-palit ng mahigit 30 iba't ibang pagkakakilanlan, identities, habang nagtatrabaho sa mga reclamation project sa Manila Bay, na lumalabag sa batas. Ang Kangling 539 ay nag-broadcast ng iba't ibang pangalan mula sa iba't ibang bansa, tulad ng Pilipinas, Sierra Leone, China, para itago ang tunay nitong pagkakakilanlan at pagmamayari, ayon sa maritime analyst na si Ray Powell ng Sealight. Ayon sa Philippine law, ang mga dredger na nagtatrabaho sa mga proyekto sa Pilipinas ay dapat may 60% Pilipinong pagmamayari, nakarehistro sa Marina, Maritime Industry Authority, at may Pilipinong crew. Dahil dito, pinag-utos na inspeksyonin ng PCG ang lahat ng dredger sa Manila Bay, kasama ang kanilang rehistro at AIS, Automatic Identification System, transmission, upang masigurong sumusunod sila sa batas. May mga alalahanin na ang mga dredger na ito ay maaaring nagpapadala ng Philippine sand sa mga proyekto ng China sa South China Sea. Ipinag-utos ng Philippine Reclamation Authority, PRA, sa lahat ng mga kasosyo sa proyekto na gumamit lamang ng mga rehistrado at sumusunod sa batas na mga sasakyang dagat, kabilang ang mga lokal na dredger, alinsunod sa mga batas ng Pilipinas, ang mga dredger na may irregular na status ay hindi papayagang magpatuloy sa operasyon. Sa kabila ng malawakang suspensyon, may ilang proyekto ang nagpapatuloy, kabilang ang bahagi ng Pasay City Reclamation Project, 360 hektarya, ng SM Prime Holdings, na inaasahang makukumpleto ang land development sa taong ito, at ang New Manila International Airport, NMIA, sa Bulacan, kung saan ang konstruksyon ng terminal ay nakatakdang magsimula ngayong Enero taong 2026.